Umiiwas ang ilang kongresista sa issue tungkol sa manoy blankong item sa BICAM report ng 2025 national budget. Pati ang palasyo naghugas kamay. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Stella, kindly lang ma'am explain yung blank sa BICAM report. Tikom ang bibig ng mga kongresistang bahagi ng Bicameral Conference Committee na nag-aproba ng BICAM Committee Report ng 2025 National Budget. Sinubukan naming tanungin si Acting House Committee on Appropriations Chairperson Stella Kimbo tungkol dito. Pero nagmamadali lang po for the next event. Yeah, we were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, kindly explain daw po. pati ang kabibitiw lang na chairman ng Appropriations Committee na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, wala ring pahayag tungkol sa mga issue sa BICAM report. Giit ng Makabayan Bloc, kailangan ng magpaliwanag ng mga kapwa kongresistang miyembro ng BICAM. Hindi rin daw sila nakontento sa paliwanag ng Senado. Naunang sinabi ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na may mga blankong halaga sa natanggap nilang BICAM report na niratipikahan sa plenaryo. Kasi dapat yung ni-ratify, kumpleto na yun. Wala nang babaguhin doon. Pinuna rin ni Manuel ang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na otorisado ang mga Committee on Appropriations at Finance na mag-correct at magpuno o maglagay ng mga posibleng nakaligtaan sa BICAM report. Limitado lang daw sa pagtatama ng typographical o grammatical errors ang maaari nilang gawin. Hindi raw kasama riyan ang paglalagay ng halaga sa mga blanko sa BICAM report. Ayon kay Manuel, kung niratipikahan ng Kongreso na blanko ang nasa BICAM report, dapat zero o wala ring nakalagay na alokasyon sa enrolled bill dahil ito ang napagkasunduan ng Kongreso. Ngayon, nagiging issue ito dahil bigla nagkaroon na ng amounts. No? Kasi kung papalampasin natin to, baka yung mga susunod na BICAM report, di pwede pala mas marami pa yung blanko. Halimbawa sa BICAM report na natanggap ng mga kongresista, blanko ang halaga ng National Irrigation Administration at Philippine Coconut Authority. Pero sa General Appropriations Act na pirmado ng Pangulo, may nakalagay na 56 billion pesos para sa NIA at 889 million pesos para sa PCA. Giit ni Manuel, dapat nakabase ang GAA sa BICAM report. Ayon naman kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, pamumulitika lang ang paglalabas ng issue tungkol sa mga blanko sa BICAM report. It's really about politics. It works for them kung may controversy. Naghugas kamay naman ang palasyo. Hindi raw sila ang mananagot sa mga umano'y blankong item sa BICAM report kung dadalhin ang isyong ito sa Korte Suprema. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.